Sino nga ba ang nagpapasya kung aling mga bansa ang first world at alin ang hindi? Ang mga financial ranking ba? Ang mga balita sa ibang bansa? O ang mga paulit-ulit na maling akala sa loob ng maraming dekada? Ngayon, hindi tayo mag-uusap tungkol sa kahirapan o karahasan. Mag-uusap tayo tungkol sa dangal, sa dignidad, at sa kung ano ang nangyayari kapag natuklasan ng mga taong akala nila'y nasa tuktok na ng mundo na mali pala ang anggulong kanilang tinitingnan. 3 babaeng negosyanteng Arabo ang dumating sa Pilipinas na may paniniwalang ang sasalubong sa kanila ay kaguluhan, kawalan ng formalidad, at kababaan ng kalidad. Narito sila para kanselahin ang isang kasunduan, magpataw ng mga kondisyon, at umalis kaagad. Hindi sila handa sa kung ano ang ituturo sa kanila ng bansang ito o kung paano nito yayanigin ang kanilang pananaw sa trabaho, sa mga tao, at sa buhay. Kung isa ka rin sa mga nakakaalam na ang Pilipinas ay higit pa sa sinasabi ng mga tagalabas, mag-subscribe ka na, iwan mo ang iyong like at humanda ka dahil ang kuwentong ito ay hindi mo makikita sa balita. Ito ang salaysay ni Leila, ang CEO ng isang malaking technology conglomerate sa United Arab Emirates. Kasama niya si Samira, ang kanyang Chief Financial Officer, isang babaeng kasing dalang ng ulan sa disyerto kung ngumiti, at si Noor, ang batang logistics engineer na laging may takot sa kanyang mga mata. Sumakay silang 3 sa kanilang private jet patungong Pilipinas na may iisang misyon, wakasan ang isang alyansa. Dumating sila para magdala ng kaayusan. Sa kanilang pagtawid sa karagatan, ang kapaligiran sa loob ng cabin ay kasing lamig ng isang executive boardroom. Walang ganang binabasa ni Leila ang mga dokumento. Tingnan mo itong mga delivery time, Samira, sabi niya, sabay turo sa isang graph. Siguradong naantala ito dahil sa kung anong piyesta. Sabi nila, kahit daw paglagas ng dahon ay ipinagdiriwang doon. Tumango si Samira habang inaayos ang kanyang designer glasses. Isang operational risk, Leila. Ang kulturang Asyano ay masyadong madamdamin. Ang kailangan natin ay Swiss precision, hindi mga yakap at teleserye. Si Noor, na mas bata at hindi gaanong mapangutya, ay nakatingin lang sa bintana, hindi siya nangahas na kontrahin ang kanyang mga amo. Marami siyang nabasa tungkol sa kawalan ng seguridad at may dala siyang satellite tracking device sa kanyang bag, takot na takot sa mga kwento ng kidnapping na narinig niya sa mga balita. Lumapag sila sa Clark International Airport para iwasan ang siksikan sa Maynila, inaasahang isang maalikabok at magulong paliparan ang kanilang daratnan. Subalit sa kanilang pagbaba, ang unang sumalubong sa kanila ay hindi kaguluhan, kundi ang kahanga-hangang tanawin. Ang hangin ay sariwa. Isang convoy ng mga armored na SUV ang naghihintay sa kanila, hindi dahil hiniling nila, kundi ipinadala ng kanilang partner sa Pilipinas, ang kumpanyang teknolohiyang Maharlika. Kinabahan si Leila. Kita nyo? Delikado nga, kailangan ng armored car, bulong niya kay Noor. Ngunit nang bumukas ang pinto ng sasakyan, hindi isang masungit na bodyguard ang lumabas. Isang napakaginoong driver, si Mang Berto, isang lalaking nasa 50 anyos na may bigoteng tila ginuhit ng perpekto at tindig ng isang retiradong sundalo. Magandang hapon po, mga binibini. Maligayang pagdating sa perlas ng silanganan, sabi ni Mang Berto sa isang malumanay at wastong Ingles, na may bahagyang yukod hindi ng pagkaalipin, kundi ng purong kagandahang loob. Ang trabaho ko po ay siguraduhing ligtas kayo, at higit sa lahat ay mapaibig kayo sa aking bansa. Si Leila, na sanay na ituring na parang anino ang mga service staff, ay iniabot ang kanyang briefcase nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Dalhin mo lang kami sa hotel sa BGC. Nagmamadali kami at ayaw namin ng tour o anumang detour, utos niya ng walang emosyon. Masusunod po, ma'am. Ang pagiging nasa oras ay paggalang sa oras ng iba, sagot ni Mang Berto habang marahang isinasara ang pinto. Ang pangungusap na iyon. Ang pagiging nasa oras ay paggalang sa oras ng iba, ay nagpataas ng kilay ni Samira. Hindi iyon ang inaasahan nilang maririnig mula sa isang Pilipino base sa kanilang mga stereotype. Inaasahan nila ay mga dahilan, hindi pilosopiya. Ang biyahe papuntang syudad ang unang dagok sa kanilang pader ng mga maling akala. Inaasahan ni Leila na makakita ng mga daan ng lupa at matinding kaguluhan. Sa halip, pumasok sila sa Bonifacio Global City, napapaligiran ng mga nagtataasang gusali na gawa sa salamin na sumasalamin sa sikat ng araw na parang mga higanteng espada. Ang arkitektura ay matapang, moderno, at mapanghamon. Galing siguro sa dayuhang kapital, isip ni Leila.
ayaw maniwala sa talento ng mga lokal. Ang hindi niya alam, sa likod ng mga salaming iyon ay may pumipintig na pusong babago sa kanyang pananaw sa negosyo at sa buhay. Sinalubong sila ng Pilipinas hindi para sa kanilang misyon, kundi para bigyan sila ng isang aral sa dignidad na hindi kayang bilhin ng lahat ng langis sa kanilang bansa. Ang hotel ay isang santuwaryo ng karangyaan, ngunit wala doon si Leila para magbabad sa mga mamahaling kumot. Kinaumagahan, alas 7 ng umaga, naroon na ang 3 babae sa lobby, armado ng kanilang mga portfolio at kayabangan. Tapusin na natin ito ng mabilis, sabi ni Leila. Sasabihin natin na hindi sapat ang kanilang mga pamantayan. Babayaran natin ang multa sa paglabag sa kontrata at aalis na tayo bukas. Tumango si Samira, kinakalkula na sa isip ang gastos. Si Noor naman ay pinagmamasdan ang galaw sa hotel. Nakikita niya ang mga waiter, ang mga receptionist, na kumikilos ng may liksi at ngiti na hindi pilit, kundi natural, na parabang ang pagsisilbi ay isang sining at hindi parusa. Mahaba ang biyahe papunta sa industrial plant sa Laguna. Si Mang Berto ay nagmamaneho ng may tumpak na kasanayan. Para basagin ang katahimikan o marahil para turuan sila ng banayad, nagpatugtog siya ng classical music. Hindi ba kayo nagpapatugtog ng mga lokal na kanta? Tanong ni Samira na may bahagyang pangiinis. Ang mga katutubong awit po ay para sa pagdiriwang ng kaluluwa, ma'am, sagot ni Mang Berto habang sumusulyap sa rearview mirror. Para sa trabaho at konsentrasyon, mas gusto ko ang mga obra ni Ryan Cayabyab. Narinig niyo na po ba ang kay ganda ng ating musika? Ito po ay parang pangalawa naming watawat na gawa sa mga tunog. Nilakasan niya ng kaunti ang volume. Ang musikang orkestral ay pumuno sa sasakyan. Ito'y masigla, komplikado, at puno ng damdamin. Hindi ito ang simpleng katutubong ingay na inaakala nila. Ito ay isang komposisyong world class. Ipinikit ni Noor ang kanyang mga mata at nagpadala sa himig. Sa isang saglit, nakalimutan niya ang kanyang mga statistics ng krimen at nakaramdam ng kakaibang kapayapaan. Pagdating sa industrial park, ang imahe ng isang pabrika sa third world ay gumuho. Ang planta ng teknolohiyang Maharlika ay isang komplikadong napapaligiran ng malilinis na gusali at mga hardin ng lavender at mga halamang nakaayos ng perpekto. Sa pasukan, walang mga guwardiyang natutulog, kundi isang state-of-the-art na biometric recognition system. Sinalubong sila ni Engineer Ramon Santos, ang may-ari. Hindi siya ang pandak at sunod-sunurang lalaki na inaasahan nilang takutin. Siya ay matangkad, kayumanggi, at may malalaki at makakalyong mga kamay, nakasuot ng napakalinis na barong Tagalog sa halip na suit and tie. Ang kanyang tingin ay direkta, matatag, ngunit magiliw. Salamalaikum, bati ni Ramon. Binibigkas ang pagbating Arabo ng may perpektong paggalang. Nagulat si Leila, ngunit agad na nanumbalik sa kanyang postura. Magandang umaga, Mr. Santos. Dumiretso na tayo sa punto. Hindi kami naparito para makipagkaibigan. Nandito kami para mag-audit at posibleng wakasan na ang ating partnership. Tumindi ang tensyon. Sinumang ibang supplier ay siguradong magpapawis, hihingi ng paumanhin o mag-aalok ng desperadong diskwento. Si Ramon ay hindi kumurap. Ngumiti siya ng may kahinahunan na ikinagulat ni Leila. Naiintindihan ko na ang oras ninyo ay ginto, mga ginang. Ngunit sa Pilipinas, sinasabi namin na para malaman ang lasa ng adobo, kailangan mo munang tikman. Bago kayo pumirma ng anumang kanselasyon, hinihiling ko ang isang oras lang. Kung matapos ninyong makita ang aking production line ay iniisip nyo pa ring hindi kami karapat-dapat, ako mismo ang maghahatid sa inyo sa airport at babayaran ko ang inyong pabalik na lipad. Tumingin si Leila kay Samira. Isa itong hamon, at gusto ni Leila ang mga hamon. 1 oras, sabi ni Leila, sabay tingin sa kanyang relo na may diamante. Walang labis, walang kulang. Pumasok sila sa planta. Agad na nagbago ang paligid. Hindi ito madilim at maingay na pabrika. Isa itong laboratorio ng liwanag. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin. Ngunit ang nakakuha ng pansin ng mga Arabo ay hindi ang mga makinang Aleman na milyon-milyong dolyar ang halaga, kundi ang mga tao, ang mga Pilipinong manggagawa, mga lalaki at babae na nakaunipormeng asul na nagtatrabaho ng may tumpak na tila mga gumagawa ng relo. Si Noor, ang engineer, ay lumapit sa isang istasyon ng microscopic welding. Naroon si Aling Carmen, isang babaeng nasa 50 anyos, na gumagamit ng mikroskopyo at laser welder.
Pinanood ni Noor ang screen. Ang welding ay perpekto, isang obra maestra na hindi nakikita ng mata. Paano mo nakukuha ang ganyang katatag? Tanong ni Noor sa Ingles. Isinali nito ni Ramon. Tumingin si Aling Carmen, tinanggal ang kanyang safety glasses at ngumiti ng may pagmamalaki. Naku, nak, nagbuburda ako ng mga bestida sa probinsya namin mula pa noong 6 na taong gulang ako. Sanay ang mga kamay ko sa pasensya. Para sa akin, hindi ito mga bakal. Para itong paghahabi ng kinabukasan. Kung pumalya ang isang piraso, pangalan ko ang masisira at hindi ko dudumihan ang pangalan ko. Isinali ni Ramon ang sagot. If one piece fails, my name fails. Narinig iyon ni Leila. Sa Dubai, ang kanyang mga empleyado ay nagtatrabaho dahil sa takot na matanggal o dahil sa bonus. Dito, ang babaeng ito ay nagsasalita tungkol sa kanyang pangalan, sa kanyang personal na karangalan na nakatali sa isang microchip. Wala iyon sa mga business manual ng Harvard. Ito ay isang konsepto ng dignidad ng manggagawa. Kahanga-hanga, bulong ni Noor. Swerte lang, bulong ni Leila. Ayaw pa ring matalo. Kahit sino pwedeng magkaroon ng isang mahusay na empleyado. Gusto kong makita ang mga stress process. Gusto kong makita kung saan sila bibigay. Dinala sila ni Ramon sa testing area. Doon, isang grupo ng mga batang engineer, mga bagong graduate mula sa mga pampublikong unibersidad sa Pilipinas ay nagtatalakayan sa harap ng isang prototype. Hindi sila nagsisigawan, nagtutulungan sila. May enerhiya ng samahan, ng bayanihan. Nang makita ang mga bisita, hindi sila yumuko. Isa sa kanila, isang binatang nagngangalang Paolo, ang lumapit na may dalang tablet. Ma'am, sabi niya sa matatas na Ingles. Nakita po namin na ang disenyo na ipinadala ninyo mula sa Dubai ay may thermal flaw sa mga extreme na klima. Minabuti po naming i-redesign ang ventilation system gamit ang isang geometry na base sa mga hagdan-hagdang palayan ng Banawe. Binabawasan nito ang init ng 15%. At mas mura itong gawin. Kinuha ni Leila ang tablet. Ang kanyang mga inhinyero sa Europa ay inabot ng buwan para subukang ayusin ang problemang iyon at hindi nila nagawa. At dito, ilang kabataan sa Laguna ang nakasolusyon nito na kumuha ng inspirasyon sa mga sinaunang inobasyon. Nagbago kayo ng walang pahintulot? Tanong ni Leila. Sinusubukang maging mahigpit. Kahit sa loob-loob niya ay namangha siya. Sa Pilipinas, hindi kami naghahanap ng sisisihin. Naghahanap kami ng solusyon, matatag na sagot ni Ramon. Iyan ang diskarteng Pinoy. Hindi kami nakatunganga at naghihintay ng utos kapag alam naming kaya naming gawin ng mas mahusay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Leila na lumiit siya. Dumating siya para tanggalin ang mga walang kakayahan at natagpuan ang mga innovator na mas magaling pa sa kanya. Lumipas na ang isang oras na napagkasunduan, ngunit hindi tumingin si Leila sa kanyang relo. Nagsimula nang kumalam ang kanyang sikmura. 2:00 na ng hapon at ayon sa kanyang schedule, dapat silang kumain ng magaan sa isang eksklusibong restaurant. Subalit, may ibang plano si Ramon. Hindi tayo makakapag-usap ng negosyo ng gutom, sabi ni Ramon. Inaanyayahan ko kayong mananghalian. Mas gusto namin ang mabilis lang. Baka pwedeng catering na lang dito sa conference room, mungkahi ni Samira. Paumanhin, pero Biyernes ngayon. At araw ito ng salusalo sa patio, sabi ni Ramon na nakangiti at ang boss ay hindi kumakain ng mag-isa. Nagkatinginan ang 3 babae. Kakain sa patio kasama ang mga manggagawa para kay Leila. Sagrado ang herarkiya. Ang mga executive ay kumakain kasama ang mga executive. Ang paghalo sa mga manggagawa ay kahinaan sa kanyang kultura. Ngunit nasa ibang teritoryo sila. Lumabas sila sa likurang hardin ng pabrika. Ang amoy ay nakakatakam inihaw na liempo, bagong saing na kanin, bagoong at mga sausawan. Hindi ito processed food mula sa isang industrial cafeteria. Isa itong piging ng mga aroma. Nakita nila ang mga engineer na kasama ang mga janitor, ang mga manager na kasalo ang mga guwardiya. Walang VIP tables. Kumuha si Ramon ng plato at pumila. Dito po mga ginang, lahat kami pumipila. Ang gutom ay pareho lang para sa mayaman at mahirap. Paliwanag niya. Si Leila, natulala, ay pumila. Nasa harapan niya si Aling Carmen, ang welder. Nay, kayo na po muna, sabi ni Carmen na nagbigay daan. Bisita po kayo. Namula ang mga pisngi ni Leila. Tinanggap niya ang gesto. Nang sila na ang nasa unahan, isang masayahing kusinera ang naghain sa kanila mula sa mga pagkain na nakalatag sa dahon ng saging sa mahabang mesa isang boodle fight.
May kanin sa gitna at sa paligid nito ay inihaw na isda, manok at baboy. Saan po ang mga kubyertos? Tanong ni Noor na may takot. Ay nak, ang pinakamasarap na kubyertos ay ang ating mga kamay, sabi ng kusinera na may kindat. Para mas daman ninyo ang sarap, umupo sila sa isang mahabang lamesang kahoy. Tiningnan ni Leila ang pagkain nang may pag-aalinlangan. Sanay siya sa caviar at mamahaling tupa. Maingat siyang kumuha ng kaunting kanin at isda gamit ang kanyang mga daliri, isang maliit na subo. Ang pagsabog ng lasa ay agaran, ang alat, tamis, at ang usok mula sa inihaw hindi lang ito pagkain, ito ay puro kultura. Si Leila, na laging seryoso, ay napapikit at napabuntong hininga. Napakasarap, bulong ni Samira na nasa ikalawang subo na at kinalimutan na ang kanyang table manners. Pinapanood sila ni Ramon. Sa Pilipinas, ang pagkain ay lengguwahe ng pagmamahal. Magsaraman tayo ng kasunduan o hindi, hindi ko kayo hahayaang umalis sa aking tahanan nang hindi kumakain ng maayos. Isa iyong kahihiyan sa aking mga ninuno. Biglang, isang grupo ng mga manggagawa ang naglabas ng mga gitara. Hindi ito isang palabas na kinontrata. Sila ay mga empleyado na ginagamit ang kanilang oras ng pahinga para tumugtog. Nagsimula silang kumanta ng Bahay Kubo. Hindi ito ang bersyon para sa turista. Kinakanta nila ito ng may damdamin, tumatawa. Nagsimulang pumadyak si Noor sa ritmo. Niluwagan ni Samira ang kanyang bandana. Pinagmasdan ni Leila ang paligid. Nakita niya ang mga taong masaya. Sa Dubai, nasa kanya ang lahat ng yaman. Pero hindi kailanman kumakanta ang kanyang mga empleyado tuwing tanghalian. Ang kanyang mga opisina ay tahimik at walang buhay. Dito, may buhay. Mr. Santos, sabi ni Leila, mukhang masaya ang mga empleyado ninyo. Paano ninyo nagagawa iyon sa sahod dito sa rehiyon? Itinigil ni Ramon ang pag-inom ng kanyang sagot gulaman at nagseryoso. Hindi lang sahod, Ma'am Leila, dignidad. Dito, tinatrato ang mga tao na parang pamilya, hindi numero. Kung magkasakit ang anak ni Aling Carmen, tinutulungan namin siya. Kung may ideya si Paulo, pinapakinggan namin. Ang Pilipino ang pinakamatapat na manggagawa sa mundo kung bibigyan mo ng respeto. Pero kung ituturing mo siyang alipin, mag-aalsa siya. Dumating kayo dito na iniisip na, kami ay murang paggawa. Nagkakamali kayo. Kami ay talentong may puso. At ang puso ay hindi nabibili. Ito ay pinaghihirapan. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Leila ng mas malakas kaysa sa anumang financial report. Naghahanap siya ng robotic efficiency at natagpuan ang high-performance humanity. Napagtanto niya na ang kanyang kumpanya ay naging isang perpektong makina ngunit walang kaluluwa. At doon, sa gitna ng amoy ng inihaw at tawanan ng mga manggagawa, nakaramdam siya ng matinding inggit hindi sa kanilang teknolohiya kundi sa kanilang espiritu. Bigla, ang maliwanag na langit ng Laguna ay dumilim sa loob lang ng ilang minuto. Isang malakas na bagyo ang paparating. Nagsimulang yugyugin ng hangin ang tolda. Uulan na, sigaw ng isang tao. Ang sumunod na nangyari ang tuluyang sumira sa mga pananaw ng mga negosyante. Sa halip na magtakbuhan para sumilong, nag-organisa ang mga empleyado sa loob ng ilang segundo. May mga nagligpit ng pagkain, may tumulong sa mga matatanda na makapasok, may nagsara ng mga bintana. Walang gulat, may bayanihan. Isang kidlat ang tumama sa malapit at kumurap ang ilaw ng planta bago tuluyang mamatay. Ang high-tech na planta ay nagdilim. Yung backup generator, sigaw ni Ramon. Kapag huminto ang mga cooling machine, sira ang produksyon ng buong buwan, sabi ni Noor, na namumutla. Alam niyang milyon-milyon ang mawawala. Naisip ni Leila, dito na sila babagsak. Dito, nagkakamali ang third world. Ngunit nagkamali siya. Ang dilim sa loob ng planta ay halos kumpleto. Ang katahimikan ng mga makinang huminto ay nakakatakot. Pumalya ang automatic backup system. Isang pangunahing fuse ang pumutok dahil sa kidlat. Nawawalan tayo ng temperatura sa mga pugon. Sigaw ng isang supervisor na may flashlight. Pinanood ni Leila si Ramon. Inaasahan niyang sisigaw ito, maninisi o panghihinaan ng loob. Sa halip, nakita niya ang isang general sa gitna ng laban. Manuel, dalhin ang manual bypass kit. Jorge, ikonekta ang mga baterya ng forklift sa emergency circuit ng mga pugon. Bilis, mga kasama, hindi tayo magpapatalo sa ulan, sigaw ni Ramon. Ang nasaksihan ng tatlong babaeng Arabo ay isang sayaw ng purong diskarte, ang sikat na diskarteng Pinoy.
Wala silang partikular na piyesang Aleman. Aabuti ng araw bago iyon dumating. Ayon sa European Manual, kailangan maghintay, pero hindi naghihintay ang Pilipino. Nakita nila si Paulo, ang batang engineer, at isang matandang technician na si Tatang Boy na tumatakbo sa ilalim ng ulan papunta sa maintenance warehouse. Bumalik silang basang-basa na may dalang makakapal na kable at mga gamit. Gagawa tayo ng direktang tulay, sabi ni Tatang Boy. Delikado, pero kung kakalkulahin nating mabuti, kakayanin hanggang bumalik ang kuryente. Gawin mo, sabi ni Ramon. Tiwala ako sa iyo. Napanood ni Samira nang may takot. Wala yan sa protocol, susunugin nila ang planta, sigaw niya. Humarap sa kanya si Ramon, basa ang mukha. Ma'am, sabi ng protocol, sumuko na tayo. Sabi ng mga tao ko, kaya yan, manood kayo. Sa dilim, kumislap ang mga kable, may umugong, at biglang bumalik ang marahang ugong ng mga bentilador ng pugon. May kuryente na! Sigaw ni Paulo. Isang sigaw ng tagumpay ang umalingaw-ngaw sa planta. Hindi ito magalang na palakpak. Ito ay sigaw ng panalo mula sa isang buong koponan. Nagyakapan sila, panalo, sigaw ng isang tao. Bumalik ang pangunahing kuryente makalipas ang 10 minuto. Ang produksyon ay nailigtas hindi dahil sa teknolohiya, kundi dahil sa tapang at pagkamalikhain ng 2 lalaking tumangging sumuko. Nanginginig si Leila, hindi sa ginaw, kundi sa excitement. Lumapit siya kay Tatang Boy na nagpupunas ng grasa sa kanyang mga kamay. Kakasalba mo lang ng milyon-milyong dolyar, sabi ni Leila, kinalimutan na ang kanyang kayabangan. Saan mo natutunan yan? Saang universidad? Ngumiti si Tatang Boy na nagpakita ng isang gintong ngipin. Sa Universidad ng Buhay, ma'am. Dito sa Pilipinas, natututo kaming ayusin ang lahat gamit ang alambre at bubblegum kung kinakailangan. Hindi kami takot sa mahirap, takot kaming hindi subukan. Tumingin si Leila kay Ramon. Hindi kayo sumusunod sa mga patakaran, sabi niya. Ginagawa namin ang kailangang gawin kahit ano pa ang mga patakaran, sagot ni Ramon. Iyon ang dahilan kung bakit kami mahalagang partner, Leila. Kapag nasira ang perpektong mundo, kailangan ninyo ng isang taong marunong ayusin ang hindi perpektong mundo, at kami iyon. Nang hapong iyon, pabalik sa hotel, iba na ang katahimikan sa sasakyan. Hindi na ito malamig, ito ay puno ng pag-iisip. Hindi pa ako nakakita ng ganun, sabi ni Noor. Sa Germany, hihintayin nila ang certified technician at hahayaang masira ang produksyon. Puso, sabi ni Samira habang tinatago ang kanyang calculator. Walang sense sa pinansyal pero gumagana, tumingin si Leila sa bintana. Ang Maynila ay hindi na niya tinitingnan bilang magulo. Ang mga ilaw sa mga kabahayan sa di kalayuan na dati ay tila mga lugar ng mahihirap, ngayon ay parang mga bituin ng katatagan. Bawat ilaw ay isang pamilya, isang Tatang Boy, isang Aling Carmen, lumalaban, nag-iimbento, nabubuhay, at tumatawa. Bukas ang huling negosasyon, sabi ni Leila. At sa tingin ko, kailangan nating baguhin ang ating stratehiya. Dumating sila sa hotel na pagod ngunit buhay na buhay. Ngunit may huling aral pa ang gabi. Inanyayahan sila ni Ramon sa isang business dinner sa isang lumang bahay na bato sa Intramuros. Gusto sanang tumanggi ni Leila, ngunit may nagsasabi sa kanyang loob na kung hindi siya pupunta, may mawawala siyang mahalagang piraso. Nagbihis sila, hindi na ng kanilang mga suit na parang baluti, kundi ng mas eleganteng mga damit. Pagdating sa lumang bahay, ang pakiramdam ay mahiwaga, mga kandila, amoy ng sampagwita, mga pader na bato na nakasaksi na ng maraming siglo. Hinihintay sila ni Ramon, ngunit kasama na niya ngayon ang kanyang asawa at anak na babae. Maligayang pagdating sa aking hapag, sabi ni Ramon. Sa Pilipinas hindi kami nakikipagkasundo sa mga estranghero. Nakikipagkasundo kami sa mga kaibigan. Gusto kong makilala ninyo ang aking pamilya dahil kung magiging partner tayo, magiging bahagi na rin kayo nito. Ang asawa ni Ramon, isang eleganteng babae na nagngangalang Elena, ay niyakap ang 3 babaeng Arabo. Isang totoong yakap, mahigpit, nanigas si Leila sa simula, ngunit sa huli, sa harap ng tunay na init, hinayaan niya ang sarili. Naramdaman niyang natutunaw ang tensyon ng maraming taon. Tuloy po kayo, para na ninyong sariling tahanan, sabi ni Elena. Para na ninyong sariling tahanan. Ang hapunan ay hindi isang business meeting. Ito ay isang paglalakbay ng mga pandama. Naghain sila ng lechon, ipinapaliwanag ang kasaysayan nito. Si Leila, na laging nagbibilang ng calories,
ay nasarapan sa malutong na balat at malambot na laman. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang usapan. Tinanong ni Elena si Leila hindi tungkol sa kanyang kita, kundi tungkol sa kanyang mga anak. Wala akong anak, sabi ni Leila, mas mahina ang boses. Ang kumpanya ang anak ko. Wala akong oras. Isang magalang na katahimikan ang namayani. Hindi siya hinusgahan ni Elena. Kung gayon ikaw ay ina ng libo-libo, malumanay na sabi ni Elena. Dahil bawat empleyado na umaasa sa iyong desisyon ay parang isang anak na inaalagaan mo. Napakabigat na pasanin para sa isang babae. Dito sa Pilipinas, hinahangaan namin ang mga matatag na babae tulad mo. Pero kahit ang pinakamatatag ay nangangailangan ng kalinga paminsan-minsan. Kalinga? Tanong ni Leila, nagtataka sa salita. Isa ito sa pinakamagandang salita namin. Nangangahulugan ito ng pag-aalaga na may kasamang pagmamahal. Hindi lang ito pisikal na pag-aalaga, ito ay pag-aliw sa kaluluwa ng iba. Naramdaman ni Leila ang isang bukol sa kanyang lalamunan. Sa loob ng 30 taon ng kanyang karera, walang nagsabi sa kanya tungkol sa pag-aalaga ng kaluluwa. Lahat ay tungkol sa kompetisyon. At dito, sa isang hapunan sa Pilipinas, isang estranghero ang nag-aalok sa kanya ng espiritual na aliw. Biglang may tumugtog na musika, isang harana. Sinimulan ng isang trio ng mga gitarista ang Dahil Sa'yo. Isinayaw ni Ramon ang kanyang asawa. Dahan-dahan silang sumayaw na may pag-ibig na kitang-kita. Alam ninyo, sabi ni Ramon habang sumasayaw, marami ang nag-iisip na kami ay bayolente at mayroon kaming mga sariling demonyo, hindi ko itatanggi. Ngunit sa kaibuturan, kami ay mga romantiko. Ginagawa namin ang lahat dahil sa pag-ibig. Nagtatrabaho para sa pamilya, tumatawid ng dagat para sa mga anak, kumakanta para sa pag-ibig sa buhay. Kung maiintindihan ninyo iyan, maiintindihan ninyo kung paano makipagnegosyo dito. Huwag ninyo kaming galawin gamit ang pera. Galawin ninyo kami gamit ang puso at ibibigay namin sa inyo ang mundo. Si Samira, ang malamig na financier, ay lihim na nagpunas ng luha. Sa tingin ko, mali ang lahat ng paghusga natin, bulong ni Samira kay Leila. Oo, pag-amin ni Leila. Akala natin na parito tayo para turuan sila pero tayo pala ang walang alam kung paano makiramdam. Bago sila umalis, nagseryoso si Ramon. Bukas, pag-uusapan natin ang mga kontrata, Leila. Pero gusto kong malaman mo, kailangan ng kumpanya ko ang kontratang ito, oo. Pero hindi ko ito kailangan ng sobra para isuko ang aking dignidad. Kung ang intensyon mo pa rin ay ituring kami bilang segunda manong pagawaan, wag na nating ituloy. Pero kung gusto mo ng mga partner na sasamahan ka sa hirap at ginhawa, nandito kami. Tumingin si Leila sa kanyang mga mata. Hindi na isang supplier ang nakita niya, kundi isang kapantay. Bukas tayo mag-usap, Ramon. Pero ipinapangako ko, ang alok na dala ko sa aking briefcase ay wala na. Kinabukasan, ang meeting room sa teknolohiyang Maharlika ay handa na. Naroon ang mga abogado, ngunit iba na ang kapaligiran. Tumayo si Leila. Mga Ginoo, simula niya. Dumating ako sa Pilipinas na may maling akala. Akala ko, ang kahusayan at ang init ng pagkatao ay magkaaway. Akala ko, ang isang bansang kumakanta at kumakain sa kalye ay hindi kayang gumawa ng teknolohiyang may mataas na kalidad. Nagkamali ako. Tumingin siya kay Ramon, tapos kay Tatang Boy, na inimbitahan sa pulong isang bagay na hindi karaniwan. Kahapon, nakita ko kung paano ninyo nalutas ang isang krisis na magpapahinto sa pinakamagagaling kong planta sa Europa. Nakita ko ang puso, ang diskarte, at higit sa lahat, ang katapatan. Hindi ko gustong bilhin ang inyong paggawa. Gusto kong mamuhunan sa inyong talento. Pinunit ni Leila ang dokumentong dala niya. Kumuha siya ng isang bagong folder. Ito ay isang bagong panukala. Hindi natin ililipat ang produksyon sa ibang bansa. Dodoblehin natin ang kapasidad dito sa Laguna. Isang bulungan ang umalingaw-ngaw. Ngunit may isang kondisyon ako, sabi ni Leila. Ang kondisyon ay dapat manatili ang modelo ng dignidad sa paggawa na mayroon kayo dito. Gusto kong tumaas ng 20% ang sahod ng inyong mga manggagawa sa bagong investment na ito. At gusto kong si Tatang Boy at ang kanyang team ang manguna sa training ng aming mga planta sa ibang bansa. Kailangan kong ituro nila ang diskarteng Pinoy sa aking mga inhinyerong Aleman at Arabo. Ngumiti si Ramon. Kasunduan, Leila. Gamit ang pawis ng aking noo at ang dangal ng aking salita. Nagkamay sila. Hindi ito isang simpleng pag-aabot ng kamay. Ito ay matatag,
mainit at may pagtitinginan sa mata. Paglabas nila sa pulong, isang grupo ng mga manggagawa ang naghihintay sa kanila. Hindi sila pinilit. Nandoon sila dahil kumalat ang balita na kinilala ng dayuhang boss ang kanilang halaga at humingi ng dagdag sahod para sa kanila. Nang lumabas si Leila, lumapit si Aling Carmen. May dala siya sa kanyang mga kamay. Isa itong handwoven na Inabel shawl na may makulay na disenyo. "Ma'am," sabi ni Carmen, "nalaman ko pong nagustuhan ninyo ang aming gawa. Ito po ay hindi ginawa ng makina, kundi ng aking mga kamay sa aming bahay. Dalhin niyo po ito para kapag giniginaw kayo doon sa inyong bayan, maaalala ninyo na dito sa Pilipinas mayroon kayong masasandalan." Si Leila, ang babaeng bakal ng Dubai, ay naramdamang napuno ng luha ang kanyang mga mata. Kinuha niya ang shawl at isinukbit sa kanyang balikat sa ibabaw ng kanyang libu-libong dolyar na damit. Ang shawl ay mukhang mas mahalaga. "Salamat, Carmen," sabi ni Leila sa Tagalog. Isang salitang pinraktis niya buong gabi. "Salamat sa pagpapaalala sa akin kung ano ang mahalaga. Babalik po kayo, ma'am. Ang bahay ko po ay bahay ninyo rin." Ang lipad pabalik sa Dubai ay ibang-iba. Si Leila ay nakatingin sa bintana habang umaakyat ang eroplano. Nakikita niya ang kalawakan ng syudad, pero hindi na niya ito hinuhusgahan. Alam na niya ngayon na sa ilalim, sa dagat na iyon ng mga ilaw, ay may milyon-milyong kwento ng pakikibaka, ng dangal, at ng nag-uumapaw na pagkatao. Binuksan niya ang kanyang tablet at nagsimulang magsulat ng liham sa kanyang board. "Mga Ginoo, pumunta kami sa Pilipinas para magtipid ng sentimo at bumalik na may yaman ng mga aral. Akala namin ang yaman ng isang bansa ay nasusukat sa GDP nito. Nagkamali kami. Ang tunay na yaman ng Pilipinas ay ang kanyang pagkakakilanlan. Isa itong bansang nagdusa, oo, ngunit piniling sagutin ang sakit ng kulay, ang krisis ng diskarte, at ang kawalan ng tiwala ng mainit na pagtanggap. Ang ating mga partner na Pilipino ay hindi mga tauhan, sila ay mga guro. Mayroon silang nawala na sa atin. Komunidad, ang kakayahang iparamdam sa iyo na pamilya ka sa loob ng 5 minuto, isang pagmamalaki sa kanilang trabaho na ginagawang sining ang paggawa. Inaprubahan ko ang pagpapalawak sa Laguna, hindi dahil mura, kundi dahil ito ay mahusay at dahil gusto kong mahawa ang ating kumpanya ng hindi matitinag na espiritong tinatawag na Pilipino." Lubos na gumagalang, Leila. Isinara niya ang tablet, hinaplos ang Inabel shawl. "Alam niyo ba kung ano ang nakakatawa?" sabi ni Leila. "Dumating tayo na iniisip na sila, ang mga Pilipino, ang nangangailangan ng ating tulong para umunlad. Pero tayo pala ang mga dukha sa espiritu. Sa kanila na ang lahat. May dignidad sila. Babalik tayo, di ba?" tanong ni Nor. "Babalik tayo," tiniyak ni Leila. "At sa susunod, gusto kong maranasan ang sinasabi ni Mang Berto, makinig sa mga kundiman at umiyak kung gusto ko. Dahil tinuruan nila ako na ang pag-iyak at pakiramdam ay para rin sa matatapang. Sa iyo Pilipino, na nagbabasa o nakikinig nito, huwag mong hahayaang sabihin ni Numan na mas mababa ang iyong bansa. Nasa iyong mga kamay ang pamana ng mga gumawa ng mga hagdan-hagdang palayan at nasa iyong puso ang init na kayang tunawin ang pinakamalamig na mga imperyo. Ang iyong diskarte, ang iyong kayato, ang iyong tuloy po kayo, ang mga pinakamahalagang yaman sa mundo ngayon. Kung ipinadama sa iyo ng kuwentong ito ang pagiging orgulyoso bilang Pilipino, nakabilang sa lahing kayumanggi na marunong magtrabaho at magmahal ng may parehong sidhi, ibahagi mo ito. Ipaalam natin sa mundo na sa Pilipinas, hindi lang mga bagay ang ginagawa ng mahusay. Ang mga buhay ay isinasabuhay ng makabuluhan. Mabuhay ang Pilipinas, at mabuhay ang mga tao nito na siyang tunay na hiyas ng korona.